Welcome po at magandang gabi sa lahat ng ating mga nakikinig. Welcome po sa ating Cross-Examined Ministry. Ito po yung isang uri ng radio ministry na mapapakinggan sa AWR Pamas, Palawan 96.9 FM. Meron din po siyang Facebook page at saka YouTube channel. Just type Cross-Examined sa Facebook po at sa ating YouTube channel po. Pero pagtatanong siguro ang bawat isa sa atin, ito po yung kasi yung pinaka-pilot episode natin. Ano ba talaga itong ating cross-examine? Kaya po, bago tayo magsimula, bago tayo mag-aral talaga, ano nga ba itong cross-examine ministry? Pero bago po tayo magsimula, tayo muna ay mananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ang dalangin po namin ay ang mga nakikinig ay nasa mabuting kalagayan. At ang dalangin din po namin, Panginoon, ay basbasa ng mensahe. Tulungan na mas maintindihan namin bakit may ganitong ministry. Upang sa ngayon, Panginoon, mas maitaas kayo at mas makilala kayo ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Di aming hiling. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong pilot episode ay may pinamagatang why cross-examine? Oo nga naman, bakit nga ba cross-examine itong pangalan ng ministry nito? Para bago natin malaman kung ano yung gagawin niya, alamin muna natin kung bakit siya tinawag na cross-examined. Pero syempre, ang gagawin ko, babalik na rin natin. Imbis na cross ang unang pag-aralan natin kung bakit cross at then examined, ang gagawin ko, ibabalik rin in reverse. Examine muna and then the cross. Pero tingnan natin, bakit nga ba importante na i-examine? Anong dapat i-examine pati? Okay, sabi sa unang Juan 4 verse 1, ang ginamit kong salin ay Tagalog Contemporary Bible. Mga minamahal, huwag kayong basta maniwala sa mga taong nagsasabi na ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Doon pa lang, makikita natin, bakit kailangan suriin? Bakit kailangan? Kasi, hindi dapat tayo basta-basta naniniwala. Hindi dahil magdududa tayo, hindi naman siguro. Hindi tayo magdududa, pero hindi tayo tinatawagan ng Panginoon na bigla lamang na maniniwala without intellectual understanding. Sabi pa dito, sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Yun ang una. Alamin natin. I-test. Sabi nga sa King James Version, test every spirit. Bakit natin dapat alamin? Ito, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Yun ang dahilan bakit bakit need natin na examine ang bawat teaching. Yun po ang purpose ng programang ito. Examine natin ang lahat ng teaching. Hindi para pagdudahan sila, kundi as intellectual being na nilikha ng Panginoon, malaya kang suriin ang lahat ng bagay. Kaya nga po dito, gagamit po ako ng Bible. Siyempre, Bible ang ating pinaka-ultimate source ng ating reference. Second ay Spirit of Prophecy. Yan. Siyempre, dahil Seventh-day Adventist ako, siyempre, gagamit din ako ng Spirit of Prophecy. And then, ang last nating reference ay Adventist Pioneers. Ilang Adventist Pioneers ang ating tatalakayin. Yan. Kaya po, kahit itong ministry na to, pwede nyo ring suriin kung ano nga ba talaga. Kung ito ba yung nagsasabi ng totoo o ito nga ba ay galing mismo sa salita ng Panginoon. Next natin, bakit kailangan pang alamin? Bakit kailangan suriin? Bakit kailangan malaman natin ang katotohanan? Siyempre, tingnan niyo po ito. Sa mga Gawa 17 verse 11, kukuha tayo ng principle kung bakit importante na sinusuri natin ang lahat ng bagay. Kasi may mga tayong pag inisip natin, ay, kilala ko na yan, hindi na yan dapat suriin. Ito, kaibigan ko na yan. Siyempre, hindi naman yun ako lulukoyin. Ay, ito yung aming leader sa simbahan. Hindi namin na kailangan suriin. Sila yung nag-aral. Pero, tingnan natin sa halimbawa ng mga taga-Berea. Sabi dito sa mga Gawa, Acts 17 verse 11, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Bakit mas bukas sila?
Gustong-gusto nilang makinig sa mga tinuturo ni na Pablo. Walang masamang makinig. Pero tingnan niyo po ito. Suriin niyo ito. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Si Pablo ay sino ba? Siyempre, si Pablo ay ang dakilang apostol. Great apostle. Ika nga ng karamihan. Pero, kahit siya, kahit bukas ang isipan ng mga taga-Berea, hindi din sila agad-agad naniniwala. Gaya ng sinabi kanina sa unang Juan. Pero ang ginagawa nila, hindi din naman nila nire-reject yung message ni Paul. Anong ginagawa nila? Sinasaliksik nila ang Bible para malaman kung totoo talaga yung sinabi ni Pablo. So, makikita natin ng principle. Maging bukas ang ating kaisipan. Pakinggan natin lahat. Baka meron pa tayong hindi alam. Pero, may padalawang prinsipyo na makikita sa Gawa 17 verse 11. At yun ay, hindi mo na sila papakinggan. Titingnan mo sa scripture, sa Bible, kung totoo rin sinasabi nila. Kahit ako, pwede niyong suriin. Ngayon, meron pa ba si Pablong payo o counsel sa atin patungkol dito? Tingnan niyo po ito. Mababasa natin sa unang Thessalonica 5:19 hanggang 21. Ang ginagamit ko po sa alin ay Tagalog Contemporary Bible. Para mo sa mga nakikinig, makita nila, bakit parang iba naman to sa aking salin? Ito po, Tagalog Contemporary Bible para medyo mababaw lang ang pagkatagalog at mas makita natin na ito ng malinaw. Sabi po dito, sa unang Thessalonica 5:19 hanggang 21, huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na espiritu. Yun ang totoong sumusuri ay hindi hinahadlangan ang ginagawa ng banal na espiritu. Kumakatok siya, pero huwag nating hadlangan. Pero sabi pa dito, at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Hindi natin lalabanan ng banal na espiritu, pero sabi ni doon, ang paraan para hindi siya malabanan ay huwag nating tanggihan ang mga mensaheng dumadating sa atin. Pero habang hindi natin tinatanggihan, pero tingnan niyo ba ito, may mapapansin kayo dito. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Hindi natin nahadlangan ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga mensahe. Ito may kung saan nang galing, ito man ay galing sa isang magulang natin, o ito may galing sa pastor natin, o galing man ito sa isang kabataan, huwag tanggihan. Pero, habang ginagawa natin ito, kagaya ng mga Bereans, sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing nga ito sa Diyos. At yun ay, ang sabi pang bandang huli, panghawakan nyo ang mabuti. Ibig sabihin, kagaya ng mga taga-Bereans, titingnan natin mabuti kung yun nga ba ay galing sa Diyos o hindi. Pero, kung galing sa Diyos, panghawakan. At kung hindi naman, ay tanggihan. Saka na lang tanggihan. Pero malinaw, positibo ang mensahe. Panghawakan natin na mabuti. Kung ano natanggap na mensahe, kung galing sa Panginoon, galing dito. Kung galing dito, saka. Ngayon, meron tayong tatlong talata na nagpapakitang walang masamang sumuri. Walang masama. May mga pagkakataon lang natatakot tayong sumuri. May mga pagkakataon ayaw nating harapin ang bawat ebidensya kasi naisip natin, ay baka malito lalo ako. Hindi naman. Ang Panginoon ay hindi Diyos ng kalituhan. Kahit kailan hindi kanya lilituhin. Ang gagawin niya, gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. Pero syempre, ikaw ay ini-encourage na suriin mo lahat. At wala namang masama. Ngayon, balik na tayo. Meron na tayong positive na dahilan bakit natin susuriin ng lahat ng bagay. At yun ang dahilan bakit cross-examine. Pero ang sunod naman ay, alamin natin, bakit cross? Yan. Bakit nga ba cross ang pangalan na to? Bakit cross-examine? Ang akala ng marami, pagka naririnig yung cross-examine, ay yung ganito, parang sa debate. Hindi ho. Mas pinili namin na itong word na cross-examine ay na hindi to tungkol sa i-examinin mo lang na parang debate ang lahat ng bagay. Hindi ho. Itong cross-examine ay beyond sa ganung gawain. Pero ang tanong, bakit cross-examine? Hanapin natin yung cross. Bakit cross? Tingnan niyo po ito. So 1:5:39 hanggang 40.
Sabi ni Jesus ay ganito, sinasaliksik nyo, ito yung kausap niya ay ang mga Hudyo. Sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pansinin niyo po, notice this. Nagsasaliksik ang mga Hudyo ng kasulatan. Masama ba yun? Hindi. Makita na natin, dapat suriin. Pero meron tayong makikitang maling motibo sa kanilang ginagawa. Nagsasaliksik lang sila ng kasulatan dahil akala nila sa pag-aaral nito, sa pagsasaliksik nito, maliligtas agad sila. Basta may alam ka lang dito, maliligtas ka. Yun ang kanilang iniisip. Sabi dito, sa pag-aakala na sa pamamagitan nito, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Wala ding masama na pag-aralan ng buhay na walang hanggan. Walang masama na magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, hindi yun ang pinaka-purpose. Bakit may Bible? Kumbaga, sa dart, naglalaro kayo ng dart, yung dartboard, yung parang bilog siya na mayroong bullseye. Kapag titingnan natin yung bullseye, hindi naman, ang pinaka-main target doon ay yung pinaka-gitna, yung may red na bilog. Tama? Pero hindi naman niya tinatanggal yung ibang bahagi. Ganon din yung makikita natin dito sa John chapter 5, verse 39. Walang masamang mag-aral ng Biblia. Walang masama na makuha ang buhay na walang hanggan. Pero may main purpose, bakit ka nag-aaral ng Biblia? Hindi lang yun. At ito ang main purpose. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Papansin niyo po? Kaya cross-examine ito ay i-examine natin lahat ng teaching ng Bible, ng turo ng ibang tao, o kung sino man, sa liwanag ng pagkakilala kay Kristo. Sino ba siya? Kung titingnan natin to, paano ko makikilala pa si Kristo? Yun ang purpose ng Bible. Hindi purpose ng Bible na nagbasaliksik ka ng Biblia para may pansagot ka sa kalaban mong nakadebate mo. O kaya para malaman mo lang kung ano lang gagawin mo. Hindi yun. O kaya para malaman mo lang na ako ba may pag-asa pa sa mundong ito na magtagumpay. Hindi ho yun. Bagamat walang masama doon. Pero ang pinaka-main na dahilan bakit ka nag-aaral ng Bible ay dahil mismo ang kasulatan ay nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Si Kristo ang sentro ng Biblia. Ang problema lang ay nasa verse 40. Sabi dito, pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Biro mo yun, gusto nila ng buhay na walang hanggan. Pero yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ayaw nila. And may mga pagkakataon, nagiging ganun ng tao. Nag-aaral sila para maligtas. Pero ayaw nila sa tagapagligtas. Kasi sabi dito, pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang masama sa buhay na walang hanggan. Pero ang buhay na walang hanggan ay nandoon sa may buhay na walang hanggan, which is si Jesus. At yun ang dahilan bakit cross-examine ang title nitong ating ministry. Para ipakita na once na tayo in-examine na natin ang lahat ng ng teaching ng Bible, teaching ng ibang tao, at anong issues ng buhay, hindi sana yun mauwi sa tama ako, sila mali. Hindi ho sana. Kundi ang maging goal natin, objective o purpose ay nakilala ko si Kristo at gusto ko pa siyang makilala. I want to know Him more. Kasi, tingnan nyo, bakit kailangan siya ang makilala natin? Siyempre, sa Kanya ang lahat. Unang Korinto 1 verse 13, nasa Kanya lahat. Ibig sabihin ko, yung hinahanap ng mga Hudyo dito sa verse na to, na buhay na walang hanggan, ay na kay Kristo. Ang problema, gusto lang nila ay yung pwede nila makuha kay Kristo. Hindi mismo si Kristo. Kung titingnan po natin ang talata. Posible ba mangyari sa atin? Pwede. May mga time, sino ang gusto, pagka tinatanong natin ng ibang tao, sino ang gusto maligtas? 100%, lahat ng tao gusto maligtas. Pero sino ang papayag na sumuko isuko niya ang buhay kay Kristo? Hindi lahat gustong gawin yun. Dahil may mga time, iniisip nila, ang pagsuko kay Kristo, hirap yun eh. Pero gusto lahat maligtas. Wala masama doon na gustong maligtas. Mag-desire ng salvation. Yet, kung yun ang nagiging
hadlang para mas makilala mo si Kristo, mali ang desire natin o paghangad sa kaligtasan kung hindi din naman si Kristo ang kauuwian. Ngayon, pag pinag-usapan naman si Kristo, ano ang pinaka-central focus kay Jesus? Tanungin natin mismo ang isa sa alagad ni Jesus, si Pablo. Pagka tinatanong na iba, ba't si Pablo ang pinipili mo? Alam nyo, ayon sa Galatia 1:12, si Pablo ay binigyan ng revelation ni Jesus. Kaya kung may revelation siya ni Jesus, bagamat hindi siya paborito ni Jesus, hindi siya yung parang ganito, siya lang ang natatangi. Hindi po yun. Wala namang paborito ang Diyos. Pero binigyan siya ng revelation. At tingnan natin kung anong revelation ni Jesus sa kanya kung siya ang ating tatanungin. Kung sinabi dito sa ating talata na ang kasulatan ay ang buong kasulatan, buong Bible, New Testament, Old Testament, ay ang tinutukoy ay si Jesus. At siya lang, wala nang iba. So, anong specific na liwanag ang dapat gamitin ko para suriin ang lahat ng bagay na matututunan natin sa Bible? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Mamaya babalikan natin to ng mas malalim pa. Pero sa ngayon, titingnan lang natin ano yung makikita natin na nakita ni Pablo sa kanyang pagtingin kay Kristo. Tingnan niyo po. Sa 1 Corinthians 2:2, sabi, sapagkat ipinasya ko, sa English to, I determined. Sapagkat ipinasya ko na wala akong ipapangaral sa inyo. Wala. Wala na. Iisa lang ang target. Wala na akong ipapangaral sa inyo kundi si Jesus, si Hesus Kristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Ano daw yun? Yun lang ang magiging sentro na ng kanyang pangangaral ay wala nang iba kundi si Kristo, buhay niya, turo niya, at yung kanyang sakripisyo sa krus. Isa lang tanong natin, bakit? Bakit yun ang kanyang gusto? Ibig sabihin ba nun, wala na siyang ibang tuturo kundi si Jesus lang? Paano yung mga teaching kagaya ng bagong langit at bagong lupa? Paano yung ibang teaching na tungkol sa araw ng Sabado? Paano yung teaching na tungkol sa ikalawang pagparito? Hindi na ba yung tuturo? Tingnan natin maigi. At dito lang makikita natin na ang ibig sabihin pala ng cross-examined ay pagsusuri ng lahat ng turo, lahat ng karanasan, kasamang karanasan doon, sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo, at ng kanyang sakripisyo sa krus. Titingnan natin, ang Ebanghelyo, liwanag ng Ebanghelyo, siya mismo sa buhay niya ni Kristo, at yung kanyang ginawa sa krus o sakripisyo. Pero para maintindihan natin yun, at least ngayon, nakita nyo na, yun pala ang purpose. Bakit may cross-examine? Pero para mas maintindihan pa natin ng mas malalim, tingnan natin, bakit nasabi ito ni Pablo, itong sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Para makita nyo, ano ang na-realize ni Paul? Merong isang kwento sa Bible, at ito kay Paul, na nangyari sa kanyang karanasan kung bakit niya na-conclude o napagpasyahan na si Jesus na nga talaga. Tingnan natin to. Sa Acts chapter 17, merong isang kwento doon sa karanasan ni Pablo na nagparealize sa kanya ng mas malalim pa na si Jesus lang talagang dapat sentro at wala na iba. At sana yun ang maging lesson sa atin. Tingnan natin. Sabi dito sa Gawa 17, verse 16, habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, ibig sabihin, yung lugar na pinuntahan ni Pablo ay Athens. Sinihintay niya si Silas at si Timoteo, yung kanyang dalawang trainee, kung masasabi natin. Pero parang alagad niya to. Pero si Timoteo, alam natin na siya yung parang anak ni Pablo sa spiritual na tinuturuan niya. Ulitin natin, habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming Diyos-Diyosan doon. Siyempre, ang Athens kasi ay ang capital city ng Greece. At historical speaking, marami tayong makikitang gods doon. Number 1 na si Zeus, Hercules, Poseidon, yan. Ang daming Diyos-Diyosan. At lubos niyang ikinabahala ito. Ikinabahala in the sense na ganito. Nagkaroon siya ng worry na
parang sa lugar na ito hindi pala kilala si Kristo. Maganda yung mission niya, tama? Napakaganda. Dahil gusto niya talaga ipakilala si Jesus. Kaya nga siya na nabahala na baka si Jesus ay hindi na pala kilala dito sa lugar na ito. Now, ituloy natin sa verse 17. Kaya pumasok siya sa sambahan ng mga Hudyo. Sa Athens, merong tinatawag na synagogue. At itong synagogue kasi, nakakalat ito sa lahat. Hindi lang ito sa Jerusalem o sa Israel. Kahit pa paano, ang mga Hudyo ay nagbimission din. Pero, syempre, sa panahong ito, pinako na si Kristo, ibig sabihin ni-reject na nila, hindi naman si Kristo ang kanilang pinapangaral. So, may time, pag-iisipin mo, parang walang sense yung kanilang pagtatayo ng synagogue. Yet, dito, pumasok pa rin si Pablo. At nakipag-diskusyon sa kanila, doon sa mga Hudyo. Gumamit ng salitang nakipag-diskusyon. Discussion, debate, argument. Even si Paul ay mahilig din sa ganun noong una. At sa mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. May mga Hudyo din pala, may mga hindi Hudyo at yun ay mga hintil na hindi rin sumasamba na sumasamba rin sa Diyos. Ibig sabihin, kahit paano, meron silang nahihikayat na bumalik sa Diyos. Pero syempre, hindi si Kristo ang kanilang pinapangaral. At si Pablo, pumunta doon para mangaral, para ituloy-tuloy niya na ipakilala si Kristo. Dahil yun ang kanyang ikinabahala. Baka hindi nila kilala si Kristo. Kaya gusto niya ipakilala kung sino si Jesus. Araw-araw, pumupunta rin siya sa plaza. Hindi lang pangsimbahan si Pablo. Isang lesson sa atin na hindi lang sa 4 na sulok ng church ang tunay na preaching. Pwede ito sa school, pwede ito sa bahay, o kahit saan. At yun ang espiritu na meron si Pablo. At syempre, espiritu ni Kristo na gumagawa sa kanya. Kasi kung siya lang, hindi naman siya nabago. Kung hindi siya nabago, halimbawa, hindi niya yung gagawin. Kaya ganun kasigasig si Pablo. Araw-araw pumupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sino mang makatagpo niya roon. Grabe, what a zealous man. Grabe. Kahit saan, ipapangaral pa rin niya si Kristo. Kahit saan. Kaya lang, meron tayong titingnang problema dito na mas maintindihan natin bakit need na i-examine lahat na dapat si Kristo lang talaga ang maitaas, wala ng kaagaw pang iba. Verse 18, 2 grupo ng mga tagapagturo ang nakipagtalo kay Pablo. Sino to? Ang isa ay tinatawag ng mga Epicoreo. At ang isa naman ay mga Stoiko. Sinabi ng ilan sa kanila, ano kaya ang idinadaldal ng mayabang na yan? Ang tingin nila kay Pablo, nung nagsasalita siya, nakikipagdiskusyon siya ay mayabang. May mga pagkakataon na hindi lahat ng nakikinig sa atin ay minsan nakikinig. Pero may mga time na nayayabangan sila kay Pablo. Kahit nantuto, hindi naman siya nagyayabang. Pero dahil nakita nilang parang marami itong alam. Marami siyang ginagawa na hindi namin kaya ang kanyang mga sinasabi. Kaya sabi nila, ano kaya ang idinadaldal ng mayabang na iyan? Ngayon, hanapin natin. Meron ako papakita sa inyo, sulat na Ellen White, Spirit of Prophecy, na bibigyang larawan kung paano makidiskusyon o paano makipagtalo si Pablo. Paano siya makipagdiskusyon sa mga taong ito, sa 2 grupong ito. Tingnan niyo po ito. Wait lang. So verse 18, ang sabi naman ng iba yatang Diyos ang ipinapangaral niya. Ganoon ang sinasabi nila dahil nangangaral si Pablo ng tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang topic talaga ni Pablo ay si Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa mga Griego, pag titingnan natin yung konteksto, hindi sila naniniwala sa sa pagkabuhay na muli. Hindi sila naniniwala sa kanilang kahangalan yun. Ang kailangan nila ay karunungan. Sa kanilang pag-isip, karunungan.
Pero, na pinapangaral ni Pablo, si Jesus, mapapansin natin na kung babalikan natin ang unang pahayag ng verse 18 ay nakikipag-discussion siya. Pero ang ginagamit niya ay ang tungkol kay Kristo. Ang kanyang argumento, nilalagyan niya yung pangangaral niya ng tungkol kay Kristo, ginagamitan niya ng pakikipag-diskusyon. Pero, anong itsura ng pakikipag-diskusyon? Anong itsura? Meron ba tayo makikitang picture man lang kung ano itsura? Tingnan niyo ito. Sa Acts of the Apostles, page 235, paragraph 2, sabi ni Ellen G. White, his intellectual power, yung katalinuhan ni Pablo, his intellectual power commanded the respect of the learned. Kaya napapaisip silang pamayabang to. Kasi hindi nila kaya yung mga arguments ni Paul. Sabi pa dito, while his earnest, logical reasoning and the power of his oratory held the attention of all in the audience. Grabe! O, talino pala to si Pablo. Hindi lang basta siya nangangaral, kundi gumagamit siya ng intellectual power, walang masama sana doon, wala man talaga masama, logical reasoning, at saka yung power ng pananalita. Ibig sabihin, eloquent si Pablo nung ginagamit niya to para lang makumbinsi sila. Hinaluan, para makumbinsi ang mga tao ng Athens kay Kristo, para tanggapin si Kristo, ginamitan niya ito, hinaluan niya ng power of logical reasoning at saka yung galing sa pananalita, ginamitan niya. Kaya, ang nangyari, yung lahat ng atensyon ng mga tao, nakuha niya. Pero, tingnan natin. His hearers recognized the fact that he was no novice. Na-realize ng mga tao, hindi ito basta-basta ang tao ito ha. Medyo hindi namin kaya yung mga argumento niyang ibinabato sa amin. Kasi sabi niya dito, kung ulitin lang natin, his hearers recognized the fact that he was no novice, but was able to meet all classes with convincing arguments in support of the doctrines he taught. Pansin niyo po, yung kanyang mga argumento ay talagang nakakakumbinsi kasi logical, hindi matitibag ng mga tinuturing ng mga taga-Athens na matatalino, hindi rin matibag. To the point na nakukuha niya talaga attention nila dahil doon sa mga logic na yon. At nasasabi nga nila, hindi ito ordinaryong tao. Kasi kaya niyang harapin ang lahat ng classes, all classes, lahat ng uri ng tao doon sa Athens ng mga nakakakumbinsing argumento. Ibig sabihin, hindi siya matitibag. Pero, tingnan nyo. Thus, the apostle stood undaunted, meeting his opposers on their own ground. Kahit paanong laban nila kay Pablo, natatalo pa rin sila ng logic at saka ng argumento ni Pablo. Hindi sila makapunto sa kanya kasi he met his opposers on their own ground. Na kung ano sasabihin nila, ibinabalik lang ni Pablo sa kanila to the point na wala na silang masabi. Ganun kagaling si Pablo. Ganun yung intellectual power sa kanya na binigay ng Panginoon. Pero, tingnan natin kung ano ang problema. Sabi pa nga dito, matching logic with logic. Philosophy ni Pablo ito. Masama ba ito? Wala namang masama. Nagumamit ka din ng malinaw na pananalita, pero itong kay Pablo ay hindi lang yun basta linaw. Matching logic with logic, philosophy with philosophy, Greek philosophy with Greek philosophy. Makakita natin yan mamaya. Eloquence with eloquence. Para lang makumbinsi ang tao. Pero, nabasa ko pa nga sa gawa na gumamit pa siya ng isang Greek philosopher sa gawa 17 verse 20. Gumamit siya ng Greek philosopher para lang kumbinsihin sila. Dahil sabi niya, katulad din ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata,
tayo nga'y mga anak niya, ginamitan pa na, nag-quote pa siya ng Greek philosopher, masuportahan lang ang kanyang itinuturo. Pero, tingnan niyo po ang resulta. Wait lang, bago natin tingnan ang resulta, imagine niyo to, lahat ng pwedeng argumento na panlaban ng mga Griegong Athenians, laban kay Pablo, para salagin yung kanyang doktrina tinuturo, kanyang nasasalag. Walang nakatakas. To the point na wala na silang masabi dahil lahat yun ay nasasagot ni Paul. Pero tingnan niyo ang resulta. Pag-iisipin natin, ang galing pala naman ni Pablo. Grabe oh! Malinaw na malinaw. Panalo si Pablo sa argumento. Pero tingnan niyo po ang resulta. May nahikayat ba siya? Tingnan natin. Gawa 17 verse 34. May ilang, sa English yan, few. May ilang lalaking kumampi kay Pablo. Ilan lang yung nahikayat niya? Iilan. It doesn't mean na may argumento ka. It doesn't mean na mas tama ka ay naitataas mo na si Jesus. Baka sabihin nyo, kahit para si Pablo may ganun problema. Tandaan, si Pablo, bagamat apostol, ay tao rin. Kagaya natin na nag-grow sa understanding ng tungkol sa Ebanghelyo. Masama ba na gumamit ka ng mga referensya? Hindi. Napansin niyo naman, gumagamit ako ng Bible, ng Spirit of Prophecy, at saka mamaya ilang Adventist pioneers sa mga susunod. Walang masama doon. Pero si Pablo ay hinigitan pa niya yung mga referensya niya at nilagyan pa niya ng logic with logic, philosophy with philosophy. Pero, ang sabi ng gawa, may ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Kakaunti lang. At isa sa kanila ay si Dionysius na miyembro ni Areopagus at ang babaeng si Damaris at may iba pa. Ganun lang ang mga naniwala sa kanya. Sa dami-dami ng mga tao na taong pinangaralan niya sa lugar ng Athens, kaunti lang naniwala. Tingnan niyo, anong leksyon? Hindi dahil sa dami ng ating argumento sa ibang tao. Hindi dahil panalo tayo na may pakitang ang Sabado sa kalendaryo ay tama. Tama naman yun. Ang Sabado ay Sabado. Siya ang ikapitong araw. Siya ang kapahingahan. Pero hindi lang yun ang kailangan ng mundo para makumbinsi. Tinuturo naman niya si Kristo, pero nilagyan niya pa ng mga argumento para talagang madiin, pero ang resulta pa rin ay kakaunti. Hindi dahil napatunayan na natin na ay bawal kumain ng baboy, ay makukumbinsi na agad sila. Maaaring sabihin ng iba, syempre, hindi pa naman ready sila. Pero kung titignan natin ito, si Pablo, the greatest apostle, ginamit ng lahat. Pero in the end, kakaunti pa rin ang naikaya. So, ibig sabihin ba, bawal nang gumamit ng mga arguments? Bawal nang gumamit ng logic? Hindi naman siguro. Pero, tingnan nyo ito. Ipakita natin sa pamamagitan ng sulat ulit ni Ellen White. Wait. Natin sa sulat ni Ellen White. Pero bago yun, ang sulat ni Ellen White ay tingnan muna natin kung ano naging kaisipan ni Pablo nung ganito kakaunti ang kanyang mga nahikaya. Sabi sa unang Korinto, at dito babalikan natin yung unang Korinto 2 o 1 Corinthians 2 verse 2. Balikan natin at gamitan natin ang verse 1. Sabi dito, ito yung pumunta na si Pablo sa Corinth. Kasi mababasa natin sa Gawa 17 na pagkatapos noon, lumipat na siya sa verse 1 ng Gawa 18. Lumipat siya at nagpunta na lang siya sa Corinth, katabing lugar ng Athens, dun sa bansang Greece. At nung siya pumunta doon, ay sumulat siya sa mga taga-Korinto para ipahayag kung ano yung dahilan o anong experience niya, bakit iniba niya yung estilo. Tingnan niyo bakit. Mga kapatid,
Nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan. Gaya ng ginawa niya sa Athens. Hindi na siya gumamit ng ganun. Sa Corinth, hindi na niya ginawa yung ginawa niya sa Athens. Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit niya hindi na yung ginagamit? Ulitin ko lang ulit, walang masama na pag-aralan ng malalim ang Bible. Pero yung ginawa ni Pablo, hindi lang pinag-aralan niya ang malalim Bible, ginamitan pa niya ng mga argumentong para talagang makakumbinsi sila kahit na gumamit siya ng mga sipi o quote mula sa kanilang mga philosopher. Pero, sabi ni Pablo, hindi na ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan. Ito pong karunungan dito tinutukoy, hindi yung the same na karunungan ibibigay ni Jesus sa unang Korinto 1:30. Hindi po yun, magkaiba ito. Pero ano nga ba? Kasi hinaluan pa niya para lang makumbinsi. Pero nakita niya, sa Korinto, hindi na niya yung gagawin. Anong naisip niya? Sapagkat ipinasya ko na, ito na ang konklusyon na, yung karanasan ko sa Athens, hindi ko na yun gagawin. At dito magkakaroon ng lesson. Bakit need nating suriin ang lahat ng turo, pero ang mission ay para makilala si Kristo na lubusan at sentrong si Kristo lamang. Sapagkat ipinasya ko na wala akong ipapangaral sa inyo kundi si Kristo Jesus, si Hesus Kristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Yun lang ang naging determinasyon niya. Wala na siyang ibang ihahalo doon. Si Kristo lang. Ibig sabihin, ang tinutukoy niya na itataas si Kristo ay hindi ibig sabihin tatanggalin niya ibang katotohanan ng Biblia. Ang gagawin na niya at ang determinasyon niya sa lahat ng ituturo niya sa Biblia, isesentro na niya yon kay Kristo. Yun ang naging determinasyon niya. Bakit? Verse 4, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matamis na pananalita na ginamit niya, possible na ginamit niya sa Athens. Hindi niya gumamit ng ganun. Inisip na lang niya, parang ito yung isang lesson na ganito. Minsan, gumagamit tayo ng mga illustration na nakakatawa, pero hindi nakakadagdag sa kapangyarihan ng mensahe. May mga time na imbis na nakasentro ang tao kay Kristo, nawawala pa sila ng attention sa Kanya dahil dun sa ating mga ilustrasyon na makakahadlang lamang. Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako gumamit ng matatamis na pananalita nung sinangaral. Batay sa karunungan ng tao. Kaya makikita nyo, yung karunungan ginamit niya pala doon sa Athens ay hindi karunungan na kasama ng Diyos. Gumamit siya ng worldly tactics, wisdom, na ang thinking niya, sincere naman siya, na ang thinking niya ay para siguro mas mahikayat sila, gamitan ko din sila, haluan ko itong message ko ng worldly wisdom. Baka sakali na gumana. Pero sabi niya, na-realize ni Pablo, at nang mangaral ako sa inyo, hindi na ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Hindi na yung batay sa karunungan ng tao para lang mangumbinsi. Kaya, makikita natin, yun ang ginawa niya. Yun ang ginawa niya doon sa Athens. Sa halip, sabi niya dito, pinatunayan ng banal na espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Purely, nag-rely lang siya sa power ng Holy Spirit at sa power ng word, ng message. Yun lang, hindi na niya hinaluan yun. Lesson, may time na gumagamit pag tayo nag-share, minsan naglalagyan pa siya ng mga entertainment, minsan nalalagyan pa siya ng mga sincere naman tayo sa paggamit noon. Pero nagagamitan minsan natin siya, nahahaluan minsan ang message ni Jesus ng mga worldly influences na naisip natin na para mas gumanda yung presentation ko, lagyan ko ng ganito. When in fact, hindi pala. Nakala natin. Naisip ko yung may mga time may mga time na-realize ko parang ganun din ako kagaya ni Pablo. Hindi parang, na talaga nare-realize ko na may time, nahaluan, which is powerful enough na to, makapangyarihan na to, sapat na yung kapangyarihan ng salita at ng banal na espiritu, lalo ng ebanghelyo, para kumbinsin ng tao, pero may time, naisip natin, para siguro mas maganda. Pero nakita natin kay Pablo, hindi yun ang ginawa niya. Bakit ang nagpapatunay na lang ay banal na espiritu? Tingnan niyo ang verse 5.
Nang sa ganon, ito na. Kaya niya ginawa yung nang sa ganon kasi pinatunayan ng banal na espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan nang sa ganon ito yung dahilan, para hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang totoong pagsusuri. Na once na i-examine natin lahat ng teaching ng Bible, ang titignan natin ay ito ba'y kaayon sa buhay ni Jesus, sa turo ni Jesus, sa sakripisyo ni Jesus, nang walang ihahalo na kahit anong impluensya ng sanlibutan. O nagturo na parang iniisip natin minsan, parang turo din to ng Bible. At yun yung pag-aaralan din sa mga susunod. Parang turo to ng Bible. Pero yun pala ay hindi. Na nagiging harang pa sa kapangyarihan ng Diyos para ang tao sana ay hindi na sa karunungan ng tao, kundi sa pananampalataya ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sana maging lesson to sa atin na kapag tinetest natin ang scripture, lahat-lahat, ang ating motibo ay gusto kong ipakilala si Kristo. Walang dagdag. Kasi si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos eh. Na gusto ko siya ang maitaas, siya ang makita, to the point na lahat ng turo ng Bible, ang kauuwian ay si Kristo. Yun ang purpose ng cross-examine. Hindi para makipagdebate. Siyempre, may magtatanong sigurado sa atin, bawal mo magtanong. Siyempre, pwede po magtanong. I-ano lang sa comment section. Pero hindi po purpose nitong cross-examine na makipag-debate. Ang purpose niya ay suriin ang lahat ng turo sa liwanag ng buhay ni Kristo, ng Ebanghelyo at ng cross. Ngayon, tingnan natin ang sulat ni Ellen White. Anong comment ni Ellen White sa senaryong ito? Tingnan nyo. Sabi ni Ellen G. White sa Acts of the Apostles, yung kaninang aklat, 244, paragraph 1. As he thought, si Paul daw, inisip na ni Paul, as he thought of the time thus spent and realized, eto naisip ni Pablo, na-realize na niya, ano na-realize niya? That his teaching in Athens, yung kanina sa mga gawa, 17, yung kanyang pagtuturo doon, yung lahat ng effort na ginagawa niya, ay daw, had been productive of but little fruit. Yung kanyang ginawa doon, na-realize na nung nagpunta si, excuse me, yung nagpunta doon si Pablo sa Corinth, na-realize niya na, parang nag-accelerate ako ng oras sa Athens. Itinodo ko pa, ginamitan ko pa ng worldly arguments para lang mawin sila. Pero, ano daw? But little fruit. Kaya, eto ang desisyon niya. He decided to follow another plan of labor in Corinth. Nag-isip siya na, hindi ko nagagawin yung ginawa ko sa Athens. Magagawa ko ng panibagong plan ng pangangaral sa Corinth. He decided to follow another plan of labor in Corinth in his efforts to arrest the attention of the careless and the indifferent. So, ang intention pala talaga ni Pablo ay para pukawin yung attention nila sa Athens. Kaya lang, sabi niya, wala man yung nangyari kahit gamitan ko pa ng worldly arguments, style, method. Sabi niya, hindi naman kailangan dahil na-realize niya, sapat na si Kristo para hikayatin yun. At anong naging niya? Ang naging pa siya? Siyempre, yung ginamit natin sa 1 Corinthians kanina. He determined to avoid elaborate arguments. Naisip niya, hindi yun dapat ang pakadiin ko. Hindi na yung papakadiin ko. Siguro, nagkaroon pa siguro, hindi natin alam, pero possible, nagkaroon pa ng debate over sino mas magaling, si Jesus or yung mga Greek philosophers like Plato, Socrates, yun siguro, hindi natin alam. Pero possible, naging ganun ang argument dahil may mga students doon, sina Plato, sina Socrates. Possible. Kaya, kung titignan natin, naisip na ni Paul, hindi na yung nakakipag pagtutuunan ng pansin. He determined, sabi pa dito, he determined to avoid elaborate arguments and discussions, kaya kanina, discussion na sinabi, and not to know anything among the Corinthians, save Jesus Christ and Him crucified. Yun ang na-realize ni Pablo. Itataas ko si Kristo na lang dahil alam ko na meron siyang kapangyarihan na kahit di ko natulungan ng mga worldly arguments. Na-realize din ba natin yun?
Nare-realize ko to. Yung si Kristo lang. And kapag sinabi kong si Kristo lang, hindi ito yung banggit lang ng banggit ng Kristo. Sigurado ako hindi gagawin ni Pablo. Makikita pa naman natin yun sa mga susunod. Hindi yan babanggitin ni Pablo. Pero anong tinutukoy niyang si Kristo? Simple lang po. Kanina, nabasa natin sa John 5:39, sa lahat ng kasulatan, si Kristo ay sinasaksihan ng kasulatan na si Kristo lang ang sentro nito. Ito may story ni Abraham, ito may story ni Joseph, lahat ng story. Ito may sa flood, story ng flood, bagamat si Noah ang parang main character, si Kristo pa rin ang makikita. Yun ang determination na lang ni Pablo. At yun ang purpose na namin dito sa cross-examine, na kapag in-examine natin ang lahat ng teaching ng Bible, ang kauuwian, si Jesus, at si Jesus lang. Tingnan nyo, anong resulta nung ginawa ni Pablo sa Corinto? Napakaganda ito na resulta. Kanina, sa Athens, nakita nyo? Sa Athens, ang resulta ay iilan lang ang naniwala kay Jesus. Ginamitan na ng todo yung best effort ni Paul, yet in vain, little fruit. Maliit lang ang bunga. Dito naman sa mga taga-Corinto, ano ang naging bunga? Tingnan nyo, Gawa 18 verse 8. Ito yung naging bunga. Si Crispus na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo, ibig sabihin, merong tao doon na ang pangalan ay Crispus sa Corinth. Si Crispus na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo at ang kanyang pamilya ay sumampalataya rin sa Panginoong Jesus. Ito yung pagkatapos na mangaral ni Pablo na wala ng halong worldly arguments, kundi iisa lang, si Kristo ng tinaas. Maraming sumampalataya sa sambahayan ni Crispus. Possible na hindi lang yung 5. Kasi ang kanyang pamilya, hindi natin alam kung gaano kadami yun. Pero may clue tayo kung gaano kadami. At marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Napansin niyo ba? Ang pinagkaiba nung fruit of labor, yung bunga ng pagsusumika o pagpapagal ni Paul, both sa Athens at Corinth, magkaiba. Sa Athens, ibinigay niya yung todo to the point na nilagyan pa niya ng mga worldly tactics. At sincere siya doon. Kaya nga hindi siya sinisinumpahan dahil mistake yun, nagkamali ako. Pero nang na-realize niya na ang naging determination niya ay itaas si Kristo sa lahat na lang ng turo ng Biblia, nang walang halong worldly arguments, marami ang naging bunga. Paano? Siyempre, makikita niyo, pumayag na si Pablo na isurrender yung kanyang sariling idea ng evangelism. Once na sinurrender natin ang sariling idea at sinabi natin, let this mind be on me, Galatians 2:20, Philippians 2:5, na sabi doon ay, I am crucified with Christ. Philippians 2:5, let this mind be in me, magkaroon na ako ng kaisipan na kay Kristo din naman. At Galatia 2:20, hindi na ako kundi si Kristo, hindi na yung sarili kong idea, kundi yung idea na ni Kristo. Marami ang naging bunga. May time, kailangan lang natin isuko yung ating sariling idea. At yun ang purpose ng ministry nito. Na makita si Kristo sa lahat ng pahina ng aklat na ito. Makita siya. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo ito. Nagamit ako ng Adventist Pioneer. Ang Adventist Pioneer na to ay si E.J. Waggoner. Sa kanyang book na Bible Studies in the Book of Romans, page 202. Ang maganda ng sinabi niya, sinuportahan niya yung insight na nakikita natin ngayon. Ito yung sinamap niya. Ito, a Seventh-day Adventist, bilang SDA, tingnan niyo ito. While we are loyal to the third angel's message, habang dapat tayo maging loyal sa mensahe natin. Mensahe ng second coming, mensahe na ang mga patay ay hindi na talaga gumagala, maging loyal tayo doon. Tingnan nyo, while we are loyal to the third angel's message,
ang Babylon ay kung sino man, ang unang anghel, loyal tayo doon. And to all the doctrines that make us distinct from the world. Lahat ng doktrina, 28 fundamental beliefs, loyal talaga. Need maging loyal doon. Dahil mga truth yun. Walang masama doon. Pero sabi niya, let us determine to know nothing but Jesus Christ and Him crucified. Magamat loyal tayo sa 28. Pero hindi sana ang mas mataas yung baboy kaysa kay Kristo. Sana ang mas mataas ay si Kristo at to the point na pag narinig nila ang message about health, about hindi nakakain ng baboy, hindi yung baboy ang makita, kundi si Kristo lang. Na makita nilang, kaya pala si Jesus gusto kung hindi kumain ng ganun, ay hindi lang para dahil bawal, hindi lang yun, mababaw yun ang understanding, kundi makita natin buhay ni Kristo sa atin. Ang buhay kasi ni Kristo hindi naman nakakain ng ganun. Na pag tinanggap mo yung buhay ni Kristo, magiging ganun ka din. Na makita mo na mahal ka ng Panginoon, kaya ayaw niya. Na kapag nakita niya na nagpupumilit pa rin ang sarili na labagin ang nais ng Panginoon sa kanya, gusto pa rin pakita ng Panginoon, gusto kong akitin ka sa pamamagitan ng ginawa ko sa cross para tuluyan ka ng sumuko ang iyong sarili at hindi na ikaw mabuhay. At yun ang gusto ng Panginoon, na bagamat itataas natin lahat ng teaching ng Scripture, bagamat itataas natin, magiging sentro pa rin noon si Jesus. At si Jesus lang. Bakit nga ba? Tingnan nyo to. Si Jesus mismo pasalitain natin. Total, kay Jesus naman pala to, pasalitain natin si Jesus. Si Jesus naman pala sentro, pasalitain natin siya. Tingnan nyo to. John 12:32. Napakagandang pangako niya. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ang context ay yung ginawa niya sa cross, which is mababasa yun sa verse 33, kapag itinaas na ako mula sa lupa, kapag siya lang ang naitaas, to the point na parang yung kantang, tumingin ka kay Jesus, kapag ganun, naitaas na siya, to the point na siya ang tinitingnan ng marami. Kapag siya nang tinitingnan, anong sabi niya? Anong pangako niya? Hindi talong basta sinabi. Anong pangako niya? Ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Sana ito ang ating maging motivation. Bakit tayo gumagawa ng ministry? Bakit tayo nandito sa gawain ito? Hindi para sa kung ano man, kundi para makilala ng tao kung sino si Kristo. Hindi lang mabanggit na si Kristo yung namatay sa krus. Hindi lang madali lang kasi yun. Pero yung makilala nila ang lalim, luwang, taas at haba ng pag-ibig niya. To the point na sila mismo ay mapapasabing, bakit hindi ko kaya isuko ang sarili ko kung si Kristo naman ang gagawa sa akin. Ang gagawa sa loob ko kung siya mananahan. Sabi dito, kung itataas lang, kung siya ang maipapakilala sa tao sa lahat ng teaching, health man yan, education, family matters, prophecy, siya ang itataas. Ang pangako niya, ilalapit ko ang lahat. Hindi ilan, lahat ng tao sa akin. Sana po, naging pagpapala itong ating pag-aaral. Sana sa mga susunod na episode, samahan niyo pa rin ako sa inyong mga pakikinig. Ako nga po pala si Brother Roy Fidacan, isang teacher po ng Pangandal Literacy Center na nagsasabi na itaas natin si Kristo. I-examine natin ang Scripture sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. At syempre, pag i-examine natin ang teaching ng Bible, ang lahat ng tinuturo ng Bible, sa liwanag ng Ebanghelyo, importanteng alam mo kung ano ang Ebanghelyo. Hindi lang basta sabihin Ebanghelyo, kundi alam natin kung ano ang gospel na ito. Muli, pagpalain tayo ng Panginoon. Pero bago yan, tayo muna ay mananalangin. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon. Totoo, hindi naman masama ang gumamit ng mga reasoning. Pero kung worldly reasoning yun, matatabunan lang noon. Kung may worldly methods lang, matatabunan lang noon ang glory ni Jesus Christ. Tulungan, Panginoon, na ito ang magsilbing motivation sa amin na itaas si Jesus sa lahat ng teaching. Na sa pagsisimula ng pilot, ng ministry na ito, sa pamamagitan ng pilot episode na ito, maging malinaw bakit importante makilala ka si Kristo. Maraming pong salamat.
Pagpalain po ang nakikinig, ang mga nanonood sa ating Facebook at sa YouTube. Ito'y aming samot dalangin na mas makilala pa namin si Kristo to the point na kami maakit sa kanyang katwiran. In Jesus' name. Amen.